syempre. Ito, makasaysayan ko tong legal na to kasi nagbubuhay si Mother. Pag malapit ng elections, ang dami niya mga sinusuporta ang kandidato. Ano po napipil nyo na ito talagang ang mga naiwan po ni Mother, si Miss Rosel and Keith, tinuloy po. I'm sure kung buhay pa si Mother, nandito rin siya ngayon, baka magtatatag lang siya. Sa tuwa, nakakapiling po kayo ng industriya. Well, talagang sabi nga lang, daghang salamat. No? Talagang iba po pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time, nakamukha ngayon, very crucial, endorsements kept pouring in. Kaya, but you know, it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat sukulan mo yun. Sukulan mo yun sa tama pagsaservisyo, lalo na sa kailangan na industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, iniisip ko kagad, naku yung problema nitong sektor, sigurado ito, alam ko na ito at gagawin ko. No? Because, ang nakikita ko yun, iikot nga mata ko yan, sila Percy, sila Noel, Quantum Films, everyone. Napag-usapan na namin ang dapat gawin Yung iba dyan could be through legislation Marami. But what is important is right now, taus-puso po ako nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng Gilbert. Ayan. Chairman, actually kami, madalas namin kayong may sulat. Kasi marami kayong kaibigan na nagsusupport sa inyo, nanghihingi ng tulong talaga. To support niyo kay si Ate Cora, grabe yung support. Kaya kami, may mga materials kasi pino-forward sa amin yung mga ginagawa niyo magaganda. Pero yun nga po, kanina nabanggit nyo yung mga nagsusupport sa inyo, even Vice ganda. Kasi somebody told me na close kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, dahil para yata si Vice, para yata si Tita Boots na hindi basta-basta nag-endorse. Ano siya, talagang very meticulous namimili. Kaya I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views, or I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Pesita Mireles, sila Bea Santiago, at yung aking kamag-anak si Jason Avalos. Bawat isa nila ay talagang tumulong rin. Gumawa pa ng mga clips tungkol sa pagtakbo. So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30-second, but very catchy. Nagulat din ako. Very catchy, pero yung sandaling segundo yun, it caught a lot of attention. And parang pinigyan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino ako. It really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi who wouldn't be emotional? I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. At the last 2 days, lahat ng blessing pumapasok. Wow. And it sets in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala. Usap. Sinabi ko nga, nag-iinda sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan, para bang surprise birthday party sa iyo. Parang gano'n. The last day of campaign is tomorrow. After that, tapos na po. It's only after tomorrow. So, this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Alam ko po ito, Please, sir. Have you already spoke with Vice Ganda doon sa ginawa niya and sa iba pang mga other celebrities na surprisingly nag-endorse sa'yo? And tinanong mo na ba sila kung ano ang nagbigay sa kanila ng idea? Kasi usually talaga nilalapitan ng mga politicians talaga, ng mga tumatakbo, mga celebrities. Pero ngayon kami na-surprise na meron parang mga celebrities na nag-endorse talaga ng walang kapalit. As in. I know. Actually, we have a common friend, si Cora Rodrigo. However, hindi ko alam yung number niya. So I'm asking Cora na baka pwedeng
natin yung number para personal mapasalamatan ko naman. Or probably mas madali naman lang para personal thank you sa kanila. Yung mga ibang nakasama ko, no, sila Priscilla Mejero, sila Ai, si Ai nag-motorcade pa nga para sa akin. Natutuwa ako, napakabait niya, no? Si Jason Avalos, si Jake Cueca is from Mandaluyong, no? So he's also helping me kasi yung mismong lupa nila is part of our housing project. So i-endorse niya ako as part of that. No? Bea Santiago, nakapagpasalamat na ako sa kanya. Si Kim Rodriguez, salamat din ako sa kanya, nakasama ko sa Bidco at nakaipahiga. Kaya nakakatuwa yung number of persons. Yung housing project po ng kay Jake Cueca, yung time ba na wala pa siya sa showbiz? Or tingin ko bata pa siya nun dahil lola niya kausap ko nun eh. Ang ginawa ng lola niya, kasi may mga matagalang informal settlers doon. So ang ginagawa ko as mayor, kung makaipon ako ng may pera, binibili ko ito. At yung mga nakatira doon, pinapatayuan ko, ito pera lang namin ng 4-story building. Ahatiin ko ngayon, tapos uhulugan niya yung laboratory 30 years nang halos walang interest. Yun ang housing project namin noon. So yung lupang yun, halos bigay na ng lola niya. Napakabait ng pamilya ang kwenta sa akin. so binigay din po doon sa mga informal? Hindi. Kasi may cost yung pagkakaan ng yung construction. Binigyan nila at cost lang halos. Talagang halos napakamura yung iba. So ilaad lang namin, nakakati namin yun. Andun, alam mo po sa kanito, this is the bridge going to Rockwell. So you could just imagine, magkano yung lupang nyo ngayon. Ganun kabait yung pamilya nila, Jay. Thank you. Miss Rosalina. Alam mo, June, more than the industry, ang talagang may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benner Avalos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa maraming niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at saka DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya talaga ang bubutohin natin, bubutohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana mag-isip naman tayo mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin ng isang taong marunong tumupad at marunong sumertisyo sa ating bansa. Mag-respond lang ako. Yung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, itong uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente mo ay walang buwis, walang tax, walang buwis no araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpataw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, pilihin, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, wawala ang mga kumpanya, lilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa, patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge, meron pa systems loss. On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag nilang industrialization natin, at dadami trabaho at gagaan ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapangako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Price tarification. Yan, ginawa ko na rin yan ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kaya pakain ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ngayon maging subdivision para araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sarili Pilipino hindi kaya pakainin. No? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibigyan ko na sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po.
Thank you.